Aw Zames City, misama sa Occidental, stan magtanong ka nato karon pinaagi sa Facebook page ug YouTube channel sa AONC June 17, 2026 para sa pinakalahing balitang asenso sa Zames City sa segundo distrito sa Misamis Occidental. Kini ang Zames Today. Nutrition karon mas maayong kaugmaon. 3D Nutrition Planning Workshop gipahigayon sa Dakbayan. Mas lig-on nga kooperatiba, mas malambuong agrikultura. Asinso Pinoy padayon sa lig-on nga suporta sa mga mag-uuma. Asinso leaders naghiusa alang sa mas paspas nga implementasyon sa Ozames Airport Modernization. 4G sa kalampusan og maayong pagkinabuhi gipaambit sa DepEd 10 Regional Director. 34 ka aplikante sa scholar ni SK gipailalom sa screening. 64 ka scholarship slots gitagdana. Mas limpyo, mas moderno nga biyahe, i-tricycle gipaila sa National Transport Organization sa Konseho. Dazzle mo tigson ang inyong tigbalita uban sa mga detalye. Nutrisyon karon mas maayong kaugmaon 3-day nutrition planning workshop gipahigayon sa Dakbayan. Ani ang report. Padayon ang kanunay asenso Ozames Administration sa pagpaligon sa mga polisiya ug organisadong implementasyon sa mga programa sa nutrisyon sa Dakbayan. Malampusong gipahigayon sa City Nutrition Committee ang unang adlaw sa Nutrition Program Management and City Nutrition Action Planning Workshop 2026-2028 adlong Martes, Hunyo 16 sa 3rd floor City Hall Executive Building, Ozames City. Ang 3-day workshop matapos sa Hunyo 18, 2026. Mitambong sa mga workshop, si Committee Chair on Health, City Councilor Catherine Katkat C. Lim, uban si Liga ng mga Barangay President, City Councilor Salvador J.J. Canlas Jr., City Health Officer Dr. Maria Florilin Irog-Irog, City Social Welfare and Development Office OIC Raji Gomez ug OIC City Agriculturist Paquito Gazal Jr. Presente usab ang mga kawani sa City Nutrition Office ubos sa pagpanguna ni City Nutrition Action Officer Lelita G. Navarez, uban ang mga representante sa City Legal Office, Department of Education Ozames Division, Kalipi Women's Association Presidents, Barangay Nutrition Scholars Association Presidents ug uban pa nga mitambong sa maong workshop. Ana usab ang mga bisita gikan sa National Nutrition Council Region 10 nga sila Nutrition Program Coordinator and Officer in Charge Reginaldo T. Gilian ug Project Development Officer 1 Candice Margaret Mongas ug Nutritionist Dietitian 2 Rolene Camille C. Maygay sa Misamis Occidental Provincial Department of Health Office kon PDOHO. Lakip sa pagaisgutan sa tulo ka adlaw nga workshop ang importansya sa pamuhunan sa nutrisyon, pag-formulate sa Local Nutrition Action Plan kun LNAP 2026-2028, Nutrition Situation Analysis, Implementation Plan, Budgeting, Coordination Arrangements ug ang integration sa LNAP ngadto sa Local Development Plans sa Dakbayan. Sumala ni City Nutrition Action Officer Navarez, ang maong workshop ay nagtumong sa paglaraw ug komprehensibong City Nutrition Action Plan nga magsilbing estratehikong giya sa mga programa ug inisyatiba sa nutrisyon sulod
sulod sa tulo ka tuig nga termino ni Mayor Sam Norman G. Fuentes. Matud pa ni Navarez, ang City Nutrition Action Plan dili lamang usa ka dokumento kundili usa ka konkretong saadog giya sa nagkadaiyang mga ahensya sa pag-atiman sa kahimsog ug nutrisyon sa matag buros, lactating mother, bata, hamtong og senior citizen aron matukod ang mas himsog ug mas lig-on nga komunidad sa dakbayan sa Ozamis. These 3 days will be a learning, sharing, and commitment days. Let's make the next 3 days productive. Let's build a stronger, data-driven, and people-centered City Nutrition Action Plan. Ang workshop nagpakita sa lig-on nga panaghiusa sa lokal nga pagamhanan ug mga kaabag nga ahensya sa paglatid og mas organisado ug epektibong mga programa sa nutrisyon nga nagtinguha sa paghatag og mas himsog, malambuon ug mas maayong kaugmaon alang sa matag pamilyang Ozamismo. Mas lig-on nga kooperatiba, mas malambuong agrikultura. Asenso Pinoy, padayon sa lig-on nga suporta sa mga mag-uuma. Atong dawaton ng report ni Angela Kirante. Aron mas mapalig-on pa ang sektor sa agrikultura ug mapauswag ang panginabuhian sa mga mag-uuma, nagpabiling lig-on ng suporta ni Asenso Pinoy Representative Attorney Henry NDF Pominal Jr. sa mga lakang nga nagtumong sa pagpalig-on sa mga agricultural cooperatives atol sa bag-uhay lang nga joint deliberation sa Committee on Agriculture ug Committee on Cooperatives Development kun CDA, kabahin sa mga house bills nga nakasentro sa mas epektibong pagpalambo ug pagpausbaw sa kooperatibang agrikultural sa tibuok nasod. Gipunting ni Representative Indy Waminal nga sa pagkakaroon limitado o kulang pa ang kahibalo ug teknikal nga kapasidad sa Cooperative Development Authority aron mas mapalambo ug mapalig-on pa ang mga agricultural cooperatives. Tungod niini nga limitasyon, gihatagan og gibug-aton ni Representative Waminal ang kamahinungdanon sa mas aktibong partisipasyon sa Department of Agriculture nga matud pa niya panahon na nga sila manghuna sa paghatag og giya ug suporta aron mas mapalambo ug mapalig-on ang mga kooperatibang agrikultural sa nasod. Kini nga mga inisyatiba nagpasiugda sa core advocacy sa Asenso Pinoy sa pagmodernisa sa sektor sa agrikultura ug pagpalig-on sa kapasidad sa mga rural communities pinaagi sa inklusibong kalambuan ug paghatag og dugang oportunidad sa mga mag-uuma. Pinaagi sa pagdugtong sa gap tali sa maong mga ahensya hitumong sa Asenso Pinoy Party List nga mapalig-on ang kapasidad sa mga smallholder farmers pinaagi sa paghatag kanila og tukmang teknikal nga kahibalo ug mas dako nga access sa merkado aron makab-ot ang ekonomikanhong self-reliance ug mapalig-on ang food security sa nasod. Alang sa Ozamis Today, ako si Angela Kirante. Salamat me. Asenso leaders naghiusa alang sa mas paspas na implementasyon sa Ozamis Airport Modernization. Ani ang report ni Glenn Ray Roluna. Laing dakong lakang alaw sa pagpalambo sa turismo ug ekonomiya sa Misamis Occidental ang gipadayag ni Governor Henry Azubidal. Umani ang ipahibalong nga gilauman na magsugod sa sunod nga bulan ang procurement alang sa bagong passenger terminal building sa Ozamis City Airport. Ang maong produkto kabahin sa dugay ng pangandoy sa probinsya nga himuong moderno antog pahanan aron sa umaabot pagkahimo kini sa pagserbisyo sa international flights. Sa iyang pamahayag gipasabot ni Governor Buminal nga ang pagpalambo sa Ozamis Airport usa sa mga importanteng lakang aron nga mapadayon ang kusog nga paglambo sa turismo sa probinsya. Gisaysay usab niya nga adunay mga foreign investors labi na gikan sa Korea nga nagapakita na og interes sa pagpalambo sa usa ka golf course nga nanahimutang duol sa Asenso Misamis Occidental Recreation and Adventure Park kun amurap sa lungsod sa Sinakaban. Apan usa sa ilang mga dakong konsiderasyon mao ang kahimtang sa Ozamis Airport. Bisan pa man sa mao
maong hagit mipadayag si Governor Wominal nga padayon ang ilahang pagpaningkamot uban nila ni Misamis Occidental 2nd District Congressman Sancho Fernando Ando Wominal o Asenso Pinoy Party List Representative Congressman Attorney Henry Indy Wominal Jr. aron nga makasiguro sa pondo gikan sa nasyonal nga gobyerno. Matud niya mukabat og 2 bilyones ka pesos ang gikinhanglang pondo alang sa airport modernization project. Sa pagkaroon nakasiguro na ang probinsya og 800 million pesos samtang gipaningkamutan pa ang nahabiling 1.2 billion pesos. Gikatak na usab sa umaabot kasi mana ang usa ka meeting nga uban sa Civil Aviation Authority of the Philippines kun kaap og sa Department of Transportation kun DOTR aron nga penal nga maplansa ang nahabiling pondo og mga detalye sa mga proyekto. Gilauma sa provincial government ang mamahimong operasyonal ang gipalapad o gimodernisang Uzamis Airport sa unang quarter sa 2028. Next month, sugda na ang procurement sa atong 700 billion na passenger terminal building. No? So, all in all, for our airport, in order that it should be modernized to the standard na makakater of international flight. Because of our tourism program, you had heard na doon ay mga foreign investors like the Korea who would like to develop our golf course adjacent to our Amorak. One of the concern is the airport development, expansion of the runway. We are still short of 300 meters in order that Airbus 321 that caters international flight could land. So, in order to have all these things in place, we need about 2 billion pesos. And because our target is that this will be operationalized on the first quarter of 2028, and then currently I was able to have 800 million out of this 2 billion, so that next week our co-congressman is arranging a meeting with me, with the CAAP, with the DOTR, in order to finalize on the remaining 1.2 billion pesos. On the other hand, our co-congressmen, including also the congressman of the 1st District, Congressman Almonte, they are also arranging my meeting with the General Manager of the Philippine Ports Authority, because we are going to modernize our port, the Samis Port, the Jimenez Port, and the Plaridel Port. And the plan is ready, the funds are almost ready. That's why we are going to secure for its implementation for this year. Alang sa Uzamis Today, kini si Glenn Ray Ruluna. Salamat Glenn. 4Gs sa kalampusan ug maayong pagkinabuhi gipaambit sa DepEd 10 Regional Director. Aniya ang mga detalye. Sa pagpasidungog sa kalampusan ug paglahutay sa 242 ka mga learners sa Alternative Learning System kun ALS, mihatag ug makapadasig ug mahinungdanong mensahe sa Department of Education kun DepEd 10 Regional Director Dr. Ruth L. Fuentes atol sa graduation rites ug completion ceremony sa ALS nga gipahigayon bag-uhay pa lamang sa Ozames City National High School Covered Court. Gidayeg sa DepEd 10 Regional Director ang determinasyon sa mga graduates ug completers sa pagpadayon sa ilong edukasyon taliwala sa mga nagkadaiyang hagit sa kinabuhi nga ilang giatubang. Sa iyang mensahe, gipaambit ni Dr. Ruth ang 4Gs: growth, giving of your best, gratitude ug getting rid of all the negativities. Isip giya sa kinabuhi sa mga learners aron mapaligo ng ilang personal nga kalambuan ug maandam sila sa mas dagkong mga hagit ug oportunidad nga ilang
atubangon sa pagsulod sa bagong hugna sa ilang panaw. Unang ipasabot ni Dr. Rules ang unang G nga nagpasabot sa growth. Din iyang gipasiugda ang padayon nga pagkat-on, pagtubo ug pagpalambo sa kapasidad isip individual ug professional. Iyang gipahinumangnuan ang mga graduates nga dili magpabiling kontento o complacent. You know, the best enemy of success is complacency. When you think, I'm okay, tapos na ako ng 4th year, I'm done with my grade 6 education, okay na ako. I think that's the death of your dream. Don't be complacent. So along with the changing of times, is the challenge for you, how do you adapt yourself with the changes? And that is, you learn, you read, you study through either formal or non-formal education. Sa ikaduhang EG, ang Giving of Your Best, giawag ni Dr. Ruth ang ALS learners sa pag-ila ug pagpalambo sa ilang mga talento ug abilidad aron maggamit kini sa husto ug mapuslanong paagi. Ingon man sa pagkabut sa ilang gitinguha nga kalampusan. There has to be a skills distinctive in each one of us, in each one of you. And the challenge is for you to really discover it and make sure you nourish it and use it as you mature in life. Samtang ang ikatulong EG nga mao ang gratitude, gipahinumduman niya ang mga learners sa pagkamapasalamaton sa matag kahigayunan nga ilang nadawat. Ilabi na kay dili tanan ang mahatagan sa kahigayunan nga makapadayon og makalampos sa ilang pag-eskwela. Always be grateful because in your lifetime, God has given you the opportunity to finish your education. Sa katapusan, gipasiugna ni Dr. Fuentes ang ikaupat nga G nga mao ang getting rid of all negativities. Din iyang giawhag ang mga graduates nga likayan ang tanang negatibong impluensya o mga distraksyon nga mahimong babag sa ilang paglambo ug makaguba sa ilang gitinguhang damgo o kaugmaon. Never allow distractions for you to say, I quit. Gilauman ni DepEd 10 Regional Director Dr. Ruth L. Fuentes nga hinumduman sa mga graduates sa completers ug i-aplikar kini nga mga 4Gs samtang musulod sila sa bag-ong yugto sa ilang ikinabuhi. This is something that hopefully will make you, I hope you will remember and try to apply it as you navigate life. Because graduation is never, it's an end and a beginning of something. Today is only a beginning of something new as you navigate a different phase. Pinaagi sa mahinungdanong 4Gs ni paambit ng Department of Education, DepEd 10 Regional Director Dr. Ruth L. Fuentes, gilauman nga ang 242 ka ALS graduates completers magpadayon sa paglambo uban sa pagkamapasalamaton, pagpaningkamot ug lig-on nga determinasyon isip giya sa pagatubang sa mas lapad nga kaugmaon sa umaabot. 34 ka mga aplikante sa scholar ni SK gipa ilalom sa screening. 64 ka scholarship slots gitagana. Ditudugan ng iyatuan ni Yon Medalyo, mga balita. Ani ang report. Sa eksklusibong interview sa Asinso Samis News Channel adlong Martes, Hunyo 16 ting tuiga, gipasabot ni Sangguniang Kabataan SK Federation President ug City Councilor John Pel Duay Longson ang kabahin sa gipagayon nga screening alang sa mga aplikante sa scholar ni SK program nga gitumong sa mga kolehiyong kabatan-unan sa syudad. Hunyo 15 ning tuiga, gipagayon sa Usami City Screening Board nga gipanguluan ni City Councilor Attorney Marcelian Mars Tapayan uban ni Vice Chair Councilor Cecil Yuko ug ubang mga miyembro
sa komitiba ang screening sa 34 ka mga aplikante. Matud pa ni Konsyal Duay Lungsod ang maong proseso pinasikan sa istriktong implementasyon sa executive order nga ipagawas ni Mayor Sam Norman J. Puente sa miaging tuig nga nagmando nga ang tanang moapil o moabil sa Asenso Pamilya One Family One Professional OPO program kinahanglan gayud nga moagi sa tukmang evaluation o screening. Nag-convene na po ang screening board sa siyudad sa Osamis para sa pag-screen sa mga gipang-endorse sa barangay, pinaagi sa pag-endorse sa tanang mga SK sa siyudad sa Osamis, sa 51 ka mga SK chairpersons. Ang iskala na SK program nakaangkla sa OPOP initiative nga gitukod ni Misamis Occidental Governor Henry A. Swaminal aron mapalabdan ang mga programa nga naghatag kahigayunan sa matag kabatan-unan ingon sa pagpalambo sa edukasyon. Dugang pagpasabot ni Konsyal Duay Lungsod kalabot sa kung asa gikan o gikuha ang alokasyon nga pundo sa maong programa. So ang 51 ka SK sa siyudad sa Osamis, Sir Leoncio, nag-allocate o budget sa 10% sa ilahang kabuuang budget sa tibuok tuig sa ilahang barangay. Ang 10% sa ilahang SK funds gi-allocate for scholar ni SK program. So para magtinabangay ang dagko nga barangay o gagmay nga mga barangay. Tumong sa maong programa maong paghatag og komprehensibo og sustainabling tabang sa matag benepisyaryo. Hinungdan nga nagtinabangay o nagkahiusa ang tanang SK chairperson gikan sa 51 ka barangay sa syudad aron maka-allocate og igong pundo nga dakong makatabang sa mga kabatan-unang Osamis nun. Dugang pa sa pagpatinaw ni Konsyal Duay Lungsod sa kasamtangang gikahimutangan sa maong allocated budget. So gi-merge, giusa ang budget nga naka-allocate sa 51 ka barangay. So karon gi-download nato sa trust fund sa LGU, no? Nag-open ang LGU o trust fund and dito giusa ang tanan nga budget sa SK nga 10% nga gi-allocate dili pod tanan, no? Nga ang gi-allocate lang sa SK sa matag barangay. Niini miabot sa sobra 3.2 million pesos ang ilang na-come up nga allocated funds nga gibahin ngadto sa 50 mil pesos matag usa ka benepisyaryo kada tuig. Diin matag semester adunay 25,000 pesos. Hinungdan nga adunay 64 ka slots ang nakatagana alang sa mga kwalipikadong benepisyaryo ubos sa maong programa. Dugang pasabot pa niya sa pamaagi sa pag-allocate og sa patas nga pagbahin sa pundo ngadto sa matag benepisyaryo sa nakadaiyang barangay. So giunsar to pagbahin kasi 51 man ka barangay dili po na tumaapod og duha. So ato ang giratio na ato ang gitable, ato ang giratio nga kung kinsa to naka-allocate og pinakadako nga barangay. So ang SK, ang barangay dunay available nga 3 ka slots. Same sa karon, natay 3 ka slots nga nahatag sa barangay Tinago o barangay Malaubang, which is sila man na naka-allocate og dako nga budget. Next, na ay pipila o wala ko masayop 7 ngadto sa 8 ka mga barangay ang nakakuha og tag 2 ka slots ka mga SK. Next, ang the rest ana tag isa-isa na kay gagmay naman lang ang budget. So atuan na lang giayo og kining tawag aning gahin-gahin kung pila po naka-allocate sa budget para po diligan check. Ang sunod nga schedule sa laing hugna sa screening alang sa mga applicants nga nahibiling mga slots paghimuon sa Hunyo 19 ning tuiga. Subay niini gipadayag usab ni Konsyal Duay Lungsod ang iyang pasalamat kang Mayor Sam Norman J. Puentes tungod sa grabe nga suporta niini og ingon man sa pagpadayon sa mga programa nga gisugdan pa kaniadto sa administrasyon ni kanhi Mayor ug karon second district representative kung Sancho Fernando Ando Waminal. Salamat ta gani ni Mayor Sam kay grabe ka supportive nga kanunay gyud nagsuporta kung unsay nasugdan kaniadto sa panahon ni Mayor Ando karon Congressman Ando Waminal gipadayon ni Kong Indi and daw mas more gipadayon ni Mayor Sam Norman Gufuentes. Pinaagi nini nagpakita nga nagkadako nga pananaw og responsibilidad sa sangguniang kabataan nga dili lang limitado sa kasagarang kalihukan nga ilang gimo sama sa sports kundi mas nagpalapad sa pagtagad sa nakadaiyang sektor sa kabatan-onan. Ilabi na sa pagpalambo sa edukasyon isip usa sa ilang prioridad nga programa alang sa pagpalambo sa umaabot nga henerasyon. Alang sa Osamis Today, ako si Leoncio Medalyo. Salamat, Leoncio. Mas limpyo, mas moderno nga biyahe, e-tricycle
gipaila sa National Transport Organization. Sa konseho, ania si Adoni Dicena alang sa report. Usa lang ang kagamhanang lokal sa dakbayan sa Ozamis ang gibisita sa usa ka National Transport Organization aron ipaila ang electronic tricycle isip bag-ong paagi sa public transportation. Atol sa ulahing regular session sa konseho sa Ozamis, gipasabot sa pamilyang maglasang ang tagiya og tagdumala sa MIT ug OLT Ozamis nga hugtanon nilang gipaila ang e-tricycle sa Ozamis aron palambuon ang kahimtang sa mga motorcab driver ug operator. Sulbad matud pa ang e-tricycle sa mitaas nga plitihan bunga sa grabing pagtaas sa presyo matag litro sa produktong petrolyo sama sa gasolina ug diesel. 66.82% discount sa operating cost o size nga tuna sa 12 pesos ang gasto sa pag-recharge sa battery kung itandi sa traditional nga motor cab nga dili moubos sa 300 pesos ang gasto sa gasolina matag adlaw. Dili magproblema sa maintenance labi na ang pag-charge sa mga battery gumikan kay tubagon kini sa e-tricycle dealer. Gigarantiya usab sa e-tri dealer nga dili magmahay o dili mahadlok ang publiko gumikan kay durable kini og luwas gamiton isip public transport og eco-friendly gumikan kay zero greenhouse gas emission ang e-tricycle. Suportado sa konseho ang e-tricycle proposal sa proponent apan moagi pa og legal nga proseso ang mga unit nga gamiton sa public utility apan available na kini alang sa personal nga katuyuan. I'm really happy to be here today. As one of the national transport leader, our advocacy is to improve the lives of transport drivers and operators across the Philippines by promoting sustainable livelihood, developing competent drivers, providing practical solution to the challenges faced by the transport sector. Today, one of the most pressing challenges is the rising cost of fuel, which has greatly affected the income of the drivers and operators. Dili lang mga operators, driver, also the individual Ozamisnon. As national leaders, we believe that we must introduce innovative and sustainable alternative, a solution that aims to reduce operating costs, promote clean transportation, and create better opportunities for the people of Ozamis City. Now for our initiative. We want to transform tricycles from gasoline-powered to electric-powered systems to promote safe, affordable, reliable, and energy-efficient transport, to reduce fuel dependence and support driver livelihoods. And we would also want to advance, of course, in the SDGs, and also position Ozamis City and Ms. Oc as leaders in eco-friendly transportation. So with our innovation sa technical, akong kini siya usa ka set nga battery 5 ka buok. Usa ka set. Akong gihimong duha. Naay set 1 ug set 2. Dunay switcher. Pag set nimo og 1, mahurot tong 1 nga battery, switch 2 ka, then og mahotdan na ay ibutang nato with the cooperation of the Sanggunian nga gitawag og battery swapping sa terminal na ay cabinet nga ang battery gi-charge na. So ang mga driver magtuyok-tuyok ug mahotdan adto sa terminal, magbutang og terminal, then waon tong battery nga gikargahan dan kaysa magkarga ka 2 to 8 hours, no? Gitawag nag battery swapping. Pag human ilis dang battery, dagan gyapon siya. Gisulayan namo mo dagan og 100 kapin kilometers. So, taas o dagan. So, mo'y atong innovation nga gagikan diri sa Ozamis. Alang sa Ozamis Today, Adon Dicena reporting. Ang Ozamis sa ditod kanato ng serbisyo publiko sa kanunay Asenso Ozamis Administration pinaagi sa Asenso Ozamis News Channel ubos sa pagdumala ni Mayor Attorney Sam Norman G. Fuentes.
Alang sa dugang impormasyon, please like our official Facebook pages. Sam Norman Fuentes, Attorney Indy Waminal, kung Ando Waminal, ug Asenso Ozamis News Channel. Please subscribe to our official YouTube channel. Sa ngalan sa Kintupukang AON sa team, Haliancio Midali, Adoni Dicena Jun Purgatorio, Aras Carpio Akem Tangarong Makjul Malinis, Angela Mercarante, Mary Ana Ilumapas, Xander Dalid, si Glenn Ray Ruluna sa Misamis News Network. Ako si Dazzle Motikson, daghang salamat. Kanunay, Asenso Ozamis, Padayon Asenso Segundo Distrito, Asenso Misamis Occidental, Asenso Pinoy.